So guys, welcome sa aking YouTube channel. Gumagawa tayo dito ng tutorial na legit kung saan nagbibigay na rin tayo ng tips at mga idea. So ngayon, pag-uusapan natin ang aking FB page kumita ng $1,095 at may violation na unoriginal content and limited unoriginal content. Dalawa ang violation. So sa isang buwan kumita ako ng 60k noong July 1 to July 31. So tara, pag-usapan natin to at paano nangyari to, kung ano ang dapat mong gawin at kung paano ko to ginawa. Tara, pag-usapan natin. Ang FB page at ang FB account ay magkaiba. Ang FB account, yun yung ating ginagamit sa araw-araw. Yun ang FB account. Ang FB page, yun naman ang mga page na kung saan gagawa ka ng niche creator. Kung anong mga kinikreate mo, anime content yung sa akin, yun yung niche ko. Pero nagtataka ako kasi meron akong mga mini vlogs. Meron akong 14 mini vlogs at meron akong 11 videos na anime content. Medyo nagugulanan ako doon kung saan ako nagkasahod, sa anime content ba or sa mini vlogs ko. Pero ang mini vlogs ko, medyo mahina ang views noon. Sa anime content ako talaga dumami. Wala akong idea dito kung anong mga violation at kung anong mga nagawa ko. Kasi dati nung 2020, kasagsagan ng COVID, mahilig ako mag-post ng ibang mga video from YouTube, from Facebook, at kung saan pa ako nakakita ng mga sikat na video, ina-upload ko kagad sa page ko. Minsan sa FB account ko. Pero kadalasan, pinopost ko sa FB page ko is yung mga sikat na mga videos. Ang ginagawa ko kasi, kapag may nakita akong videos sa FB, kukunin ko yung link nun, ganito ginagawa ko. Pupunta ako sa Google, search ako sa Google ng Facebook converter. Tapos, ilalagay ko ipipaste ko doon yung link, magko-convert yun ng video. So, sa video, i-edit ko na yan. Ang editor ko is yung Filmora kapag dito sa PC ko. Kapag sa phone, ang ginagamit kong editor is yung CapCut. So, napaka-easy lang yan at napakadali lang yan. Mamaya, pag-usapan pa natin pagdating sa edit. So, tuloy tayo sa ating pinag-usapan. Noong July 1, at July 31, ito history lang to about sa FB page ha. Medyo mababa lang konti pero kailangan nyo lang sundan. Kailangan ko lang ipaliwanag sa inyo ang nangyari sa aking FB page. Para kung may tulong naman kayo o may experience din kayo na kakaiba, pwede nyo rin naman ako tulungan. Nangyari kasi sa aking FB page is from July 1 to July 31, from 2.8k followers, tumaas ako ng 39k followers hanggang ngayon, August 26. Pagdating ng July 31, meron na talaga akong unoriginal content. Yan yung violation ko, unoriginal content tsaka limited. Pagdating ng August 1, mga something August, pumasok na tong limited unoriginal content. Saka na ako nagkaroon ng restriction at saka na nag-stop ang ads ko. Sa mga anime content ko, umaabot ako ng 1 million, 2 million, meron pa akong 7 million views doon sa anime content. Kasi halos lahat nun, ang mababa lang siguro sa anime content ko, mga 100k views. At kung gusto niyo ng pruweba at gusto niyo makita ang videos na yan, doon sa mga bagong followers ko, no, nandyan yun, makikita niyo sa page ko. Hindi pa ako nagbubura kasi yung iba, binura ko yung mga old videos na kung saan hindi naman talaga sa aking content yon. Marami siyang views pero binura ko na. Maglilinis ako ng aking page. Pero yung anime content hindi ko muna binura kasi may pinag-aaralan pa ako at gusto ko rin tingnan kung anong nangyayari kasi monthly nag-update talaga si Meta. Doon sa mga naririnig at nababasa at napapanood nyo sa mga videos o social medias, totoo yung mga sinasabi nila, yung mga bawal dyan. Dati yon. Kasi kasagsagan nila about sa reels na yan, wala pa akong idea dyan, pero gusto ko rin pasukan yung reels na yan. Kaya may mga tanong kayo, pwede nating gawing content yan sa reels. Sa ngayon, focus muna tayo dito sa in-stream ads. In-stream ads pala tong pinapaliwanag ko sa inyo kasi sa FB Reels, iba naman yun. Hindi pa ako monetize doon. Ika nga, yung legit lang talaga at na-experience ko lang naman ang gusto ko ipaliwanag sa inyo dito. Nagkaroon ako ng earnings ng July 1 to July 31. Nagkaroon ako ng earnings na $1,095. At yan, nag-paid na yan nung August 21. Pero bago ma-paid yan, yung tatlo na yan, yung earning, process, tsaka yung paid, unang lalabas dyan yung earnings. Lumabas yan, August 1 something, parang ganon. Nagkaroon ng earnings, na restrict na ako, na-stop na yung ads ko. Tapos, August 12, may pinadala sa akin si Meta, which is yung earnings ko daw, naka-statement na siya. Ito yon, yung Meta invoice. Yan ipapakita sa bangko kapag wala pa sa 7 days, wala pang sahod. Yan ang dadalhin sa bangko para ipakita doon, para mai-process yung sahod mo. Pero hindi pa ako nagpunta sa ATM, nag-check kung nandun na ang laman ng sahod natin kasi August 21 nag-paid na siya. So,
mag-intay daw ako ng 7 days. Tuesday nagkaroon ng paid. Balikan ko yan Tuesday o Wednesday para sure ball. I-check natin kung pumasok na ba talaga yung $1,095 na yan. Wala pa yung tax niyan. Hindi ko alam kung paano pinaprocess yung tax. Nung July 1 siguro to July 30, nag-update si Meta at nakapasukan ako ng earnings. So yun, at titingnan natin talaga kung legit talaga na pumasok yan. So, update ko pa rin kayo dyan. So, tuloy tayo sa ating pinag-usapan, no? Sa earnings naman. Sa earnings kasi, sa payout settings, lalabas yan kapag monetize ka na. Ang sa akin, ito ang mga lumabas sa akin nung kasagsagan ng July. Yan ang lumabas. Lahat yan, nagkaroon ako ng monetization. Pero bago yan, meron na talaga akong bonuses, stars, yan lang ang meron ako. Pero yung iba dyan, wala na. Yung live lang, hindi ko pa yan na monetize kasi hindi pa ako nakapag-isip kung anong gusto kong ila-live. Okay, payout settings naman tayo dito sa earnings. Sa payout settings, ang naranasan ko dito is kakaiba din. Pwede pala kayo gumamit ng ibang account pagdating sa payout settings. Kahit sa account yan ni mama mo o ni papa mo, kahit sa kanino. Sa akin kasi, ang ginamit ko ditong payout account is yung BDO ng jowa ko. Pero pagdating sa TIN number, kailangan TIN number mo. Wala akong idea kung TIN number ng iba pwede, pero sa akin kasi TIN number ko talaga yung nilagay ko. So, yun ang naranasan ko. Pagkatapos, doon naman sa may signature, dito ako nahirapan, no? Ang tagal ko bago nakuha tong inayupak na signature na to. Sa signature na to, na overprinted name, doon sa may payout settings, kapag nag-set up kayo, kasi nag-signature ako dyan, yung natural na pangalan, yung J-O-E, Joe ko is yung ano, yung J ko capital letter, O, yung O ko maliliit, E, sunod na yun. So, maliliit na sunod. Tapos, pag nilagay ko siya, ayaw pumirma, nagkakaroon ng failed. Wala pa akong napapanood ng nagkakaroon ng tutorial nito eh. Ewan ko lang sa iba kung naranasan nila na nagkaroon sila ng failed pagdating sa signature. Ako kasi naranasan ko na nag-fail. So, ang ginawa ko, bigla na naman pumasok sa isip ko na gawin ko kayang caps lock yung signature ko. Jomari Arevalo lang, yun lang, nilagay ko lang doon. So, nag-okay siya. Yung tax information kasi, nandun yun, yung signature na yun. Medyo doon lang ako nahirapan. Pero, nagawa ko ng paraan. Ano lang pala ang sikreto doon, caps lock lang lahat, no, ang signature doon. Ang pag-usapan naman natin is ang violation. Okay, dito naman tayo sa violation. Marami tayo ditong pwedeng sabihin na totoo o hindi. Kasi, ika nga, sabi ko nga kanina, monthly nag-update si Facebook Meta. So, wala tayong idea kung anong gagawin niya, kung mag-update siya ng kakaiba. Kasi sa akin, kakaiba talaga ang ginawa niya. Unoriginal, tapos limited, pero nagkasahod. Yun, di ba? Unoriginal, pero may sahod, no? So, nag-update. Hindi ko alam. Hindi ko maintindihan kung paano yung algorithm niya. Walang nakapagsasabi kung paano ang algorithm nila. Tips lang din pala bago ko gagawin yung anime content, no? Bago tayo gagawa kasi ako ng anime content na kung paano ko siya in-edit. Naghihintay lang ako ng sahod ko para bumili ng camera para ipakita ko rin sa inyo sa screen kung paano ko siya ginagawa. Papakita ko sa inyo yung isa-isa, pero bigyan ko muna kayo ng tips. Ibahin nyo yung color. Pag naiba nyo yung color, iwasan nyo lagyan ng music kasi sigurado makaka-copyright kayo. Yung anime ko, walang background yan. Tinatanggal ko yung background, tapos iniiba ko yung sound. Napapansin nyo, yung mga boses ng anime na nilalagay ko sa content is nag-iiba. Kaya siguro siya nagagaganyan. Ang boses, iniba ko, pero yung anime is yun nga yun. Kaya siya nagiging limited unoriginal content siguro. Dahil dyan sa anime na yan. Kasi ang boses, iniba ko lang. Yung kulay, iniba ko. Tapos hanggat maaari, pwede mo siyang, doon lang to sa mga magaling na mag-edit doon sa mga baguhan, abangan nyo lang yung video ko kung paano ko siya gagawin. Kasi isa-isa natin yan para ipakita sa inyo. Ipapaliwanag ko muna doon sa mga medyo magaling na mag-edit, no? Sa mga may idea na. Yun lang ginagawa ko. Ibahin nyo lang kulay. Mas maganda i-mirror nyo. Baliktarin nyo. Mirror. Tapos, ibahin nyo yung sound. Sa violation, iwasan ng dugo. Yan. Iwasan ng dugo. Ibahin nyo yung kulay ng dugo. Sabihin natin, boss-bossan mo siya, magiging medyo red konti lang. Pero huwag yung masyadong matingkan na dugo. Kasi medyo magkakaroon ng violation yan. May violation pala ako. Nagkaroon din ako ng flag content sa photo. Pagdating sa photo, ingat din tayo kasi sa ngayon, ang update ni Meta, nagkakaroon na rin ng reach ang mga photo. Ang photo ko ngayon is umabot ng 2 million reach. Yun yung Boa Hancock yan. Maraming L sa social media. Umabot ng 2 million tong reachable na to. Kaya may nagko-comment na dyan ng mga iba't ibang bansa, no? Nagkakaroon ng C translation sa baba. So, umabot ng 2 million reach yan. Tips ko sa inyo, may reach ang photo. Yan, lahat ng content ko is nakakulay green, di ba?
Meta Business Suite yan. Yung ano na yan, yung apps na yan, pwede nyo i-install yan. Kasi nandyan lahat makikita mo ang kung anong ang reachable ng mga tao, kung ilan ang nanood, ilan nag-comment, nandyan lahat, no? So kung may tanong pa kayo guys, sa Reels ko yan sasagutin at doon natin sasagutin yan lahat ng tanong na iba nyo pang katanungan. Sa ngayon, magbibigay lang kasi ako ng tips doon sa nangyari sa aking FB page. Susundan ko tong video na to, gagawa ko ng content about sa pag-edit kasi papasukin naman natin ang Reels kung totoo ang kitaan dyan. Sa ngayon kasi in-stream ads ang ginagawa ko. Bago natin tapusin itong video na to, magbabasa muna tayo ng mga katanungan sa ating FB page. Tulad nito, may nagtanong sa akin, kailan mo sasaurin yan boss? Update ka sa page mo boss pag sinahod mo yan. Okay, by ano yan? Cory Isidoro. Yan. Yun, nasagot ko na yon, no? Next tayo. Paano malaman kung saan makikita ang earnings? Yun nga din, nasagot ko na to kanina, makikita ang earnings doon sa dashboard. Nandun lang yan sa baba kapag na-monetize ka. Kapag hindi ka pa monetize, hindi pa yan lalabas ang mga earnings na yan o payout settings. Alam ko pala merong payout settings pero ang earnings wala pa ata yan. Lalabas yan kusa pagdating ng katapusan. Paalala lang din pala, walang BPI. Hindi makapasok si BPI sa payout settings. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil sa mga problema nila. So shout out sa'yo, Randy Munjego Itao. Congrats idol by Charlie D. Galleta. Shout out. Nestor Rivan Castillo Jr. Shout out. Hindi ka po nagkaroon ng violation sir sa pag-upload ng Baki by Johnny Luyas. Nagkaroon tayo ng violation. Yun lang, yung limited lang, 2 lang. Pero meron akong violation dati, naalala ko sa my support inbox kasi nanonood din ako kung paano nakikita yung mga violation. Sa support inbox lang naman yan makikita, no? Doon sa baba sa settings, makikita nyo yan doon, may violation. Nagkaroon ng violation si Baki, yung tumalon siya sa pinakamataas. Yun kasi ang napanood ko, pag may tumalon daw na something na magkakaroon ng violation. Pero nawala din naman. Ako kasi hindi ako mahilig mag-action agad pag may violation. Kasi pinag-aaralan ko rin tong Facebook page ko kasi hindi pa naman ako legit na totoo talaga na alam ko na lahat, no. Ang hirap kasi din ng algorithm ni Facebook, walang makakapagpaliwanag doon. Katulad na nangyari sa akin, sino ba magpapaliwanag niyan, no? Ang hirap paliwanag niyan. Sila ang nakakaalam. Nag-update sila monthly kaya naswertehan lang talaga ako. So yun, no, salamat sa mga subscriber natin at followers. Sa subscriber natin dito sa YouTube, 4,000. Sana madagdagan natin to. So salamat sa 39k followers sa ating FB page. Doon sa mga gusto magpa-shoutout, comment down below lang kayo. Shoutout natin yan sa FB Reels ko. At doon naman sa mga gusto magpataas ng kanilang mga followers, hindi po ako nag-share ng inyong mga content kasi nag-iingat din po ako. Dahil kapag may violation yung content nyo at ma-share ko dito yan, baka magkaroon din ako ng violation. So nag-iingat din ako. Wala pa ako kasing aalaman kung totoo ba talaga yung mga yan. Basta ang alam ko, totoo yung mga sinasabi nila dati ha. August ngayon, 2023. Iba-iba nga, sabi ko, iba-iba tuwing monthly ang update ni Lolo Meta. So ingat na lang tayo guys. Kung ang masaya ka sa ginagawa mong content, tuloy mo yan. Huwag kang mag-alala kahit baliw ka dyan o ano man sasabihin nila, tuloy mo yan. Sumayaw ka kung gusto mo. Basta mag-ingat ka lang sa ginagawa mong music at kung anong nilalagay mong music at kung ano pang ginagawa mo. Mag-ingat na lang tayo at manood-nood lang kayo ng mga reels at mga tips. At salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification down below at mag-follow, like, and share sa ating FB page. Sa mga tanong, alam nyo na. God bless. Bye-bye!